Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid. Sumigaw nga po ng salamat sa Diyos ang nakakatatlong Misa de Aguinaldo na. Ayan, malakas-lakas pa rin at salamat sa Diyos dahil tayo ay patuloy na nagpupursigi, tayo ay patuloy na nagbibigay ng ating sarili upang hindi lamang makakumpleto ng 9 na araw na pagmimisa de Aguinaldo, pero salamat sa Diyos, may lakas, may presensya, narito tayo upang ihanda ang ating sarili para sa kapanganakan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po ang ating pagninilay, nais ko pong bigyan ng pagkilala ang mga kapatid kumpari at ang ilang pong mga kasama natin ngayong umagang ito. Maliban po sa inyo na aming mga kalakbay kada araw ng Misa de Aguinaldo at sa ating pong buhay dito sa ating inang simbahan, narito po ang Apostolic Nunciature Family. No? Ang grupo pong ito ay ang nagsisilbing presensya ng ating Santo Papa dito sa ating pong bansa. Kasama po natin ang mga SPC Sisters. Narito po sila sa aking kanan. Maraming salamat po for joining, sisters. And also my brother priests, Father Rick and and Monsignor Giuseppe. Welcome po sa inyo. Palakpakan po natin na sila. Bigati na ang mga bisita ninyo ngayong umagang ito. No? Romano. No? Mga taga-Vatican, no? Trabahong Vatican ang mga ginagawa ng mga taong iyan. No? Thank you po for joining us. Narinig po natin sa umagang ito ang kwento ni San Jose sa kung papaanong ibinalita sa kanya ang pagdadalang tao ni Maria, ang kanila ding pagsasama at ang misyon ni Jose para maging asawa ni Maria at maging ama ni Jesus. At hayaan po ninyo na hatiin natin ang pagninilay natin ngayon sa 3 yugto. Sa mga yugto ng pagsubok, sa yugto ng pagtigil, at sa yugto ng paalala. Malinaw po kung ano yung naging pagsubok kay San Jose. Yung pagsubok ay hindi lamang isang mahirap na bagay, kundi ang pagsubok ay isang misyon din na dapat niyang kaharapin. At ito nga yung obvious na dahilan na ibinigay sa kanya ang pagsubok, ang misyon na maging ama ni Jesus. Naging pagsubok din siya dahil bago pa lamang sila nakatakdang pakasal, natagpuang si Maria ay nagdadalang tao, buhat sa Espiritu Santo. Pagsubok din ang nag-udyo kay Jose, na pagsubok ang naramdaman ni Jose na mukhang may mali. Hindi naman ganyan ang natural na daloy ng buhay. Pagsubok na nga yung misyon, pagsubok pa din yung kanyang kinaharap. Pero kailangan dumako doon sa ikalawang yugto. Naramdaman ni Jose yung pagsubok, yung bigat ng misyon. Pero ano po at saan siya dinala ng Diyos? Siya ay dinalang ng Diyos sa pagtigil. Natulog bilang isang tao matapos maramdaman ng lahat ng pagod ng pagsubok, ng pagod ng buhay, pumasok si Jose sa pagtigil. Nakatulog si San Jose. Nilagay sa kapayapaan ng Diyos si San Jose. Para matapos ang ilang mga bagay marahil na inisip niya ng inisip, may pagkakataong siyang tumigil. At dadalhin tayo sa ikatlong yugto ng bagay na ito. May pagsubok, tinigil siya ng Diyos, ngunit pinaalalahanan siya ng Diyos. Dahil ano po yung bulong sa kanya ng anghel sa kanyang panaginip?
na ang dinadalang tao ng iyong asawa na si Maria ay isang Emmanuel, isang Jesus na magliligtas, isang Diyos na nasa ating piling. At salamat sa Diyos, bumangon na si Jose at niyakap ang misyon ng Diyos. Hinarap ang pagsubok, nanatili at tumigil, pinaalalahanan ng Diyos sa buhay na ito. Hindi ho ba't minsan ay nasa ganito din po tayong suliranin at katayuan na nasa harap natin ang isang pagsubok o misyon at dinala tayo sa mga pagkakataong tayo ay tumigil para tayo'y ipalalahanan ng Diyos. Dito po sa Manila Cathedral, ako po ay natutuwa na sa madaming mga misa, malinggo man, mapa-araw-araw, madami pong humihiling para Father, pa-bless po dahil mag-e-exam, dahil maghahanap ng trabaho, dahil kami po ay ikakasal, dahil kami ay may pinagdadaanan bilang pamilya, dahil ako po ay may pagsubok ding hinaharap. At salamat sa Diyos, nakikita ho natin na ito yung mga pagsubok, ito yung mga hamon sa ating buhay. Pero sana ho nakita din ho natin na, pinatigil muna tayo ng Diyos. Nilagay tayo sa pagkakatulog ng Diyos sa gitna ng pagharap sa mga bagay na ito para ipaalalang may Diyos na nagliligtas at may Diyos tayong kapiling. Sa mga mag-asawa po dito, marahil iba't ibang mga problema at mga pagsubok na rin po ang inyong hinarap. Pagsubok sa mga ipon, pagsubok sa mga anak, pagsubok sa araw-araw paano yayakapin ang ugali ng asawa, ng mga anak, ng mga nobyo, ng mga kasama, ng mga kamag-anak. Pero nakita rin ho ba ninyo na kayo ay tinigil ng Diyos upang paalalahanan na hinaharap mo ang iyong hamon ng iyong pagsubok nang hindi nag-iisa, kundi may pangako sa ating kalooban na ang Diyos ay nagliligtas at kapiling mo lagi ang Diyos. Nagsisimbang gabi ho o nagmimisa di aginaldo tayo, dala ang madaming mga intensyon, dala ang madaming mga pagsubok at misyon sa buhay na ito. Kaya nga tayo nagsisikap dahil alam ko po, Father, na may mabigat akong pinagdaraanan. Kailangan ko ng direksyon. Hindi ko nga ho alam anong misyon ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko nga ho alam ano yung magiging daan ko sa buhay na ito. Pero ginawa ng Diyos itong 9 na araw na ito na pagtigil. Nilagay kayo ng Diyos sa inyong pagtulog. Sana nga ho hindi naman ho kayo natutulog ngayon. Sa pagtigil, para bumulong muli ang Diyos sa inyo. Hindi mo mag-isang ginagawa ang hamon na ito. Nililigtas ka ng Diyos at kasama mo ang Diyos. Dahil po may mga humaharap sa pagsubok, sa hamon o sa misyon na hindi na tumitigil. Kaya ang nangyayari kapag hindi tumitigil, nagiging mali ang diskarte. Nakakasakit ng tao. O mas masahol, hindi iniisip ano nga ba ang plano ng Diyos. Humarap sa misyon, dada ng dada. Humarap sa misyon, magkakaroon ng epekto sa mga tao ang kanyang pananalita at ang kanyang mga ginagawa. Dahil hindi tumigil, hindi mo na pinagnilayan ang mga bagay at hindi pinaalalahanan ng mga wika at pagpapaubaya ng Diyos sa atin. Mga minamahal na kapatid,
Katulad na ni San Jose sa ating pagbasa ngayong araw na ito. May mga pagsubok, may mga hamon, may mga misyon ho tayo. Pero wag po nating kalimutan na sa madaming bagay, pinatitigil muna tayo ng Diyos para mamahinga, para mapanatag, at para mapaalalahanan, hindi mo mag-isang haharapin ang iyong hamon. May Diyos na kasama mo at may Diyos na magliligtas para sa iyo. Kaya bumangon na si San Jose at ginawa ang misyon ng Diyos. Kaya mga kapatid, bangon din po. May misyon, tumigil, may paalala ang Diyos na hindi mo mag-isang haharapin ang mga bagay na ito. Bakit tayo babangon? Dahil ang paalala sa atin na hindi ko mag-isang kargo ang mga bagay na ito. Nagliligtas ang Diyos at kapiling natin ng Diyos araw-araw.